Hallelujah. So magandang hapon po sa ating lahat. So napakaganda po ng mensahe na binigay sa atin ng ating pastora kaninang umaga. Napaka-timely. Hindi po kami nag-kumpara ng aming mensahe, pero naniniwala po ako ito ay kadagdagan nung mensahe na kanyang binahagi sa ating kanina. So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay, solid ba ang handle mo? Ayan, okay. So, alam nyo naman, pag napasama ka sa mga millennials, medyo relatable ka rin, di ba? Kasi sabi nga doon sa law sa pagtuturo, di ba? Dapat ang lingwahe mo, yung lingwahe nung tinuturuan mo para maintindihan ka, di ba? So, kaya nga minsan gusto po nating maintindihan tayo ng mga anak natin na kailangan kausapin natin sila doon sa lingwahe na naintindihan nila, no? So, yun nga po. So, mula nung si Pearl ay napasama sa pamilya namin, medyo talagang focus yarn. Di ba? So, FOMO, di ba? FOMO. So, natututo na rin kami. No? Alam nyo ba yung sabihin ng FOMO? Oh, di ba? Matagal na ba yun? Meron pa mga yung BTS, di ba? Ano yung BTS? So, yun. Mula nga nung nadadagdagan ang aming pamilya, natututo rin kaming ng mga lingwahe nila. So, ngayong hapon po, actually, ilang linggo na nating pinag-uusapan yung tungkol sa handle. Di po ba? So, kung kayo ay nandito ng mga nakakaraang linggo, sabihin nyo, handle na naman. Ilang linggo na tayong handle. Di ba? Sinimulan ni Pastor Josel nung mga nakaraang linggo na sabi niya, di ba? Tinatanong niya tayo, what's your handle? Diba? So, nung nakaraang linggo, sino po sa inyo ang nandito nung nakaraang linggo? Konti lang. Marami sa inyo, wala nang isang linggo. Okay, sige. So, nung isang linggo po, meron tayong 3 speakers. Diba? Si Pastor Cox, si Brother Leo, at si Pastora Heidi. Diba? Sinagot nila yung tanong na, what's your handle? So, si Pastor Cox, ang sabi niya, diba? Ang handle ay ano ang pinanghahawakan mo. Si Brother Leo naman, ang sabi niya, ang handle, ano ang itatawag sa iyo? Diba? What's your handle? Pastora Heidi naman, ang sabi, ang ating pagkakakilanlan nakasalalay sa ating purpose, sa ating layunin. So ngayong hapon, gusto ko din pong suhayan upang magtibay ang pagkaunawa natin tungkol sa salitang handle. Ano nga ba ang kahulugan ng handle? Sabi nga kanina umaga, ang isang kahulugan ng handle ay hand grip or pinanghahawakan. Bakit nga ba ganito ang pamagat ng mensahe natin ngayong hapon? Well, sa panahon ngayon, madalas na nadidinig natin pag nagtatanungan, lalo na yung mga millennials. Na-try mo na ba yung bagong burger house dun sa Makati? Di ba? Oo, solid yun. Sabi nga, di ba? Solid yun. Or, natikman mo na ba yung kare-kare? Doon sa kare-kare na luto ni baby? Di ba? Sabi ng mga anak niya, oo, solid. Di ba? Solid yun. Ibig sabihin, hindi ka mabibigo. Di ba? Siguradong masasarapang ka. Solid. Sabi ba, kilala mo ba yung si David? Di ba? Minsan tinatanong namin yung isang kasama namin, kilala mo ba yung si David? Oo, si David, solid yun. Di ba? Sabihin, maaasahan. Walang kaduda-duda, makakadeliver ng kanyang pinangako.
hinding-hindi ka mabibigo. So madami sa mga nangyayari ngayon, ang tawag natin nabudol. Nabudol, di ba? So may inaasahan ka na gagawin ang ipinangako, pero sa huli, nabudol. Hindi nakadeliver, di ba? May mga karanasan tayo na inaasahan mo, pero hindi pala pwedeng asahan. Kaya nga ang tanong ngayon sa atin, solid ba ang handle mo? Solid ba ang pinanghahawakan mo? Hindi nyo ba naisip sa dinami-dami ng mga pananampalataya sa mundo? Bakit nandito ka ngayon? Ikaw ay kasama sa tribo ng mga Kristiyano. Di ba? Sa lipi ng mga Kristiyano, para sa akin, si Jesus na aking Panginoon, siya lamang ang nabuhay sa mundo, siya lamang ang namatay at muling nabuhay na maguli. Siya lang ang tunay na solid. Bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, nabuhay bilang tao. At dahil tao, namatay, nakaranas ng kamatayan. Pero hindi po natapos doon. Si Jesus ay nabuhay na maguli. Yan po ang mensahe ng Kristyanismo. Mabubuhay magpakailanman. Saan ka pahahanap? Di ba? Solid talaga ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba doon? Solid. Ang Jesus na aking sinasabi sa inyo, siya rin yung binabanggit sa aklat ng Juan. Chapter 1, verse 1. Ang sabi doon, ang salita ay nagkatawang tao. Ang Jesus na ito, ang bugtong na anak ng Diyos, tinakwil ng marami, subalit matagumpay na nagpakita ng lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos Ama. Bago bumalik sa langit ang Panginoong Jesus, pinadala niya ang banal na Espiritu upang siyang ating makasama sa mga panahong ito. Kaya nga po sabi niya, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Merong banal na Espiritu. At hindi lamang po yan. Meron siyang iniwang salita. Yan nga po yung pinaghahawakan natin ngayon. Ang mga salita ni Jesus na siyang, kaya nga sabi niya doon sa di ba? Gawin niyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila. Ituro mo sa kanila yung itinuro ko sa inyo. Mayroon pong iniwang salita ang ating Panginoong Kristo. Nag-iwan ang Panginoon. Saan matatagpuan? Sa Biblia. Sa Biblia. So tandaan po natin, ang bawat salita na tinatanggap natin ay maaaring magbigay ng buhay or magbigay ng kamatayan. Naalala ko nung kami ay mga bata pa. Maraming buhok pa nun. Kasi nung kami rin yung mga youth leaders nung panahon namin. Maraming taon na nakakalipas. Minsan, pagkatapos po ng aking preaching, sinabihan ako ng nobya ko. Yan. Yung asawa ko na ngayon. Ako ang nagwagi. So ang sabi niya, ang pagkatawag sa iyo ay malinaw sa mga salitang iyong binitiwan. Wow! Ika nga, mic drop. So, mula po noon, tumatak sa akin ang mga salitang iyon. Pinanghawakan ko yon. Marami ng taon nang lumipas, marami nang nangyari, pero hanggang ngayon, sinasariwa ko pa rin yung salitang iyon. Lalong-lalo na galing sa pinakamamahal mo, di ba? Ito ay salita lang ng tao. Pero, pinanghawakan ko to, pinaniwalaan, tinanggap. Salita ng tao na pabago-bago. Marami, di ba? Maraming, baka, medyo I'm treading on thin ice dito. Minsan,
masungit, di ba? Minsan galit. Pero malimit naman ay mapagmahal. Yeah, at malambing. Mahirap na, baka mamaya awayin ako. No? So, yun po ay salita ng tao. Maaari mong panghawakan. Mga minamahal, meron pong salita na mas higit pa na solido sa salita ng tao at yan ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tapat dahil nakabatay ito sa kanyang pagka-Diyos. Ang Diyos na sinasamba natin ay tapat at ganoon din ang kanyang salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili, siya'y tapat sa kanyang salita. Ano man ang kanyang sabihin, tiyak mangyayari. Di ba may kasabihan, ang salita ng hari hindi mababali. How much more ang salita ng Diyos? So ngayong hapon, meron lang pong akong gustong idagdag sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pinakamatibay na dapat nating paniwalaan at panghawakan. Ang sabi po sa Mateo 24:35, sige po, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Isaiah chapter 40 verse 8, ang sabi doon, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kahulihan, Isaiah 55 verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Ang salita ng Diyos ay maaari po nating panghawakan. Ano man ang kalagayan natin, ang salita ng Diyos hindi magmamaliw. Meron lang pong 3 bagay gusto kong ibahagi sa atin ngayon na dapat nating paniwalaan at tanggapin tungkol sa salita ng Diyos. Malimit po dito ay makikita natin sa Aklat ng Awit, chapter 119. Alam po niyo yung chapter 119 ng Psalms, napakaganda po niya. Yan yung pinakamahabang Psalms yan di ba? Familiar po ba kayo sa Psalm 119? Mahabang Psalm yan. Yan ay, ang tawag doon sa original language, yan ay acrostic. Meron niyang 22 na stanza. Bawat stanza, 8 yung verses. Bawat stanza noon, ang simula noon, yung unang letter ng Hebrew alphabet. Napakaganda po niyan sa original language. Ito ay upang ipadama kung gaano ang paghanga natin sa salita ng Diyos. Ang psalm na ito ay nagpatungkol sa, binabanggit dito ang kanyang katuruan, the law of the Lord, ang testimonies, ang kalooban niya, the precepts, mga lituntunin, the rules, mga utos. Ito ay binabandila ang kabutihan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, number 1, gusto ko lang pong ibigay sa atin dito, na ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, kung gusto niyong malaman ang totoo, kung gusto niyong malaman ang katotohanan, hindi na kayo dapat maghanap pa sa iba. Ang salita ng Diyos ang dapat niyong puntahan. Naalala ko yung sinabi ni Pontius Pilate nung kausap ng ating Panginoon, di ba? What is truth? Sabi niya. Ano ang katotohanan? Nalilito si Pilato. Di niya alam. Si Jesus na harap niya ang katotohanan. Hindi natin maaaring pagtiwalaan ang nakikita natin sa social media.
Hindi natin maaaring pagtiwalaan yung nababasa natin sa internet. Nababasa nating ibang libro. Lalong-lalo na, hindi natin maaaring paniwalaan yung nakikita nating litrato sa Facebook. Malimit mga litrato sa Instagram o sa Facebook. Hindi totoo. Mga, ang tawag ba ano yan, yung Photoshop. Di ba? Maraming style na ginagawa para magkaroon ng yung filter para dumami yung yung hits, yung tawag doon? Likes and minsan hindi naman lahat. Minsan yung mga teacher natin, yung mga kaibigan natin, minsan yung mga eskwela natin, hindi natin maasahang magtuturo talaga kung ano ang totoo. Pero mga minamahal ngayong hapon, nais ko pong sabihin sa inyo, ang salita ng Diyos is entirely true and is always true. Hindi po tayo lolokohin ng salita at ng pangako ng Diyos. Gusto niyong malaman kung ano ang totoo? Bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Ang mahirap, minsan, mas malakas ang tinig ng sanlibutan kaysa tinig ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, kaninong tinig ang dapat mong paniwalaan? Yes, meron tayong, kasi ang katawan natin, meron din yan, nagsasalita yan sa atin, di ba? Minsan, may tinig din yan. Isip natin, minsan may tinig din yan. Pero mga minamahal, nais ko pong hikayatin kayo, huwag po nating paniwalaan yung mga tinig na yon. Ang paniwalaan po natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga nung Psalm chapter 119, verse 42, pwede nating pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Pagkatapos, sasagutin ko ang mga kumukutya sa akin dahil ako'y nagtitiwala sa iyong mga salita. Ang salita ng Diyos is forever fixed in heaven. Verse 89, Psalm 119. Ang salita mo ay mananatili magpakailanman, hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Diba? Heaven and earth may pass away, pero ang salita ng Diyos hindi magbabago. Ang salita ng Diyos hindi magbabago. So if you ever think sa loob mo, kinakailangan kong malaman ano ang totoo tungkol sa akin, tungkol sa bagay na ito, tungkol sa mundo, tungkol sa aking darating na kinabukasan, tungkol sa aking nakaraan, tungkol sa buhay na aking tatamasahin. Mga minamahal, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng katotohanan. Ang sabi sa atin dun sa John 17:17, sanctify them in the truth. God's word is truth. Or ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Number 2, so ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan. Number 2, ang salita ng Diyos ang pinanggagalingan ng tamang katuwiran. Ang mahirap kasi sa panahon ngayon, lahat ng nakikita natin relative. Diba? Walang absolute truth. The Word of God is the source of our absolute truth. Pag bumili ka ng 1 kilong lansones, may timbangan, di ba? Yung timbangan, ang assurance mo na 1 kilo talaga yung binili mo. May panukat, may kiluhan, di ba? Sa buhay natin, ano ang ating batayan kung ano ang tama? Ano ang ating standard of what is right and what is wrong? The Word of God is the best standard. Heaven and earth may pass away, but the Word of God
will remain forever. Yan nga po yung istorya doon sa Garden of Eden. Kung maaalala po ninyo, 2 puno yung inilagay doon sa gitna. Yung puno ng buhay at puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bunga ng puno, maaari mong kainin. Huwag mo lang kakainin yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Alam po natin ang nangyari, pinili nila. Ibig sabihin, gusto nila sila ang masusunod. Pagkakilala ng mabuti at masama. Ano ang mabuti at ano masama? Ako ang masusunod. Ako ang bahala. Ayoko ng bunga ng puno ng buhay. Mga minamahal, ganun pa rin po tayo hanggang ngayon. Binibigyan tayo palagi ng choice. Sino ang ating paniniwalaan? Yung bunga ng puno ng mabuti at masama o yung bunga ng puno ng buhay? Inaalok po sa atin palagi ng ating Diyos. Piliin po natin yung bunga ng puno ng buhay. Ang salita ng Diyos, ang ating katuwiran. Ang salita ng Diyos, ang panggagalingan ng buhay. Marami sa atin, or hindi sa atin, maraming tao, mas pinipili nila yung aklat ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anong ibig sabihin? Ang reality ko ay kung ano yung sa akin. Yung reality mo, iba yon. Reality mo yun, iba yung reality ko. Mga minamahal, there is only one reality. And that is God. The Word of God is our reality. The Word of God is our righteousness. Ang ating sukatan ay ang salita ng Diyos. Kaya nga kung medyo nagdududa tayo, kasi nangyayari, di ba, parang kanya-kanyang reality. Lalo na sa panahon ngayon. Ngayon, gusto ko, ganito ko. Ganun, di ba? Bukas, iba naman ako, di ba? Parang magulat, anong nangyari doon? Parang gusto ng ating Panginoon tayo ay maging stable sa ating buhay. Hindi tayo, sabi nga doon sa Biblia, di ba? The wise man, ang mga sumusunod, tumatanggap ng salita ng Panginoon, siya ay parang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang unos. Mga minamahal, hindi po tayo exempted sa unos. Pero dahil tayo ay nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi po tayo mabubuwag. Ang salita ng Diyos ang ating batayan. Ang sabi ng salmista, Psalm 119 verse 75, nababatid ko, Panginoon, alam kong matuwid ang iyong mga utos at dahil kayo ay matapat, ako'y inyong 75 ba yan? Ibang sa English kasi, I know, O Lord, that your rules are righteous. Yan. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Verse 86, ang commandments ng Panginoon ay sigurado. Psalm 119 verse 86, maaasahan ang inyong mga utos. Minsan tayo mga mananampalataya, sinasabi natin, alam ko na yun ang tama. Dahil yun ang sinasabi sa Biblia. Pero minsan kasi, gusto kong gawin yung gusto ko. Ayokong sundin. Pero alam ko, ang makakabuti sa akin yung sinasabi ng Biblia. Mga minamahal, mas nais ng Panginoon na
ginagawa at sinusunod natin ang salita ng Diyos dahil ito ay bukal sa ating puso. Hindi nais ng Panginoon na tayo sumusunod dahil duty natin. Mas nais ng Panginoon na tayo tumatalima dahil bukal sa ating puso. Hindi po pabago-bago ang kanyang mga utos. Hindi siya nagbibigay ng utos para sa ikasasama natin. Ang mga utos ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin. His demands are always noble. God's laws are always just and righteous. And then lastly, number 3, so God's word, ang salita ng Panginoon, ang pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang panggagalingan ng lahat ng tamang katuwiran. At ang salita ng Diyos, ang panggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Lahat ng mabubuting bagay makakamit natin sa salita ng Diyos. Gusto niyong makaranas ng mabuting bagay, makatanggap ng mabuting bagay, balikan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Psalm 119 verses 1 and 2, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay na naaayon sa utos ng Panginoon. And then verse 2, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Matatagpuan natin ang tunay na buhay, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, tangi lamang sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang sabi nga, we will find good counsel. Sabi nga, kanina ba yun? Yung Proverbs 3:5, di ba? Yung, trust in the Lord with all your heart. Sa salita ng Diyos, pag tayo ay tumalima sa salita ng Diyos, sigurado makakaaranas tayo ng pagpapala ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, kung ito man ay sa pamamagitan ng propeta o maging sa nasulat, sa pamamahayag, sa Biblia, ito po ay tiyak, sigurado at totoo. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, maaari natin itong paniwalaan, sampalatayanan na makapagbibigay sa atin ng tunay na katotohanan. Maaari natin itong gawing batayan ng katuwiran at higit sa lahat, maaari natin itong pagkunan upang magdulot sa atin ng kaligayahan at kaunawaan. Kaginhawahan, I mean. So sa pagtatapos, meron lang po akong gustong i-share na isang testimony tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ay isang kwento ng isang ginang. Noong July 22, nakatanggap kami ng request na dalawin namin sa ospital yung isang ginang. Dahil 2 buwan na siyang nasa ospital, nag-iintay ng kinakailangan mag-chemotherapy, naka-oxygen na siya dahil kumalat na daw yung cancer cells sa baga. So nung dinalaw namin, siyempre pinag-pray namin, in-encourage namin na makinig ng mga healing verses at lunurin ang pag-iisip tungkol sa kalooban ng Diyos para sa Kanya at yan ay kagalingan. So ang ginagawa po ni Sister Baby mula noon, every morning nagre-record siya ng verses, prayer, upang lumakas ang pananampalataya na ang kalooban ng Diyos para sa kanya ay lumakas at makabalik sa dati niyang buhay. So every day, pinapadalan po siya ni Sister Baby ng verses. Bawat araw, nagbubungabad siya sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, na ang kalooban ng Diyos sa kanya ay kagalingan, healing, health and restoration. So, pagkatapos po ng mga 4 na araw, sabi sa amin, may improvement na. Pwede nang mag-chemo. Kasi hindi mabigyan ng clearance ng chemotherapy. Gawa ng
napakahina. So after 4 days, may progress. Purihin ang Panginoon. May improvement na. So pwede nang mag-chemotherapy. At hindi lamang po yun, nakakatulog na siya at nakakakain. So, tuloy pa rin po yun. Every day, pinapadalan siya ni Sister Baby ng verses, prayers, pinapakinggan niya. So sabi ko sa kanya, habit na to. Parang morning habit talaga every day. Miski nung kami ay nasa Vietnam, tuloy pa rin yun. No? So nung August 7, medyo nangihina raw. Hindi man naman makakatulog. So binobomba ng mga verses talaga. So kagabi po, nakatanggap kami ng text. Ngayon, lalabas na siya. Purihin ang Panginoon, di ba? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Maaari nating asahan. Maaari po nating pagtiwalaan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Lunurin mo ang iyong consciousness sa katotohanan ng salita ng Diyos. Palagi kong ginagamit itong illustration na ito. Kung merong malaking puno na nakaharang sa dadaanan mo, meron kang malaking itak. Every day, tagain mo yung punong yun. Isang taga. Ano yung itak? Salita ng Diyos. Gamitin mo yung salita ng Diyos sa sitwasyon mo. Every day or every moment you have the chance, tumaga ka until one day, matutumba yun. Hindi dahil sa lakas ng taga mo, dahil ang salita ng Diyos, ang itak na ginagamit mo, ay makapangyarihan. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa iyo ay pawang mabuti. Pwede nating panghawakan ang salita ng Diyos. Solid. Solid po. Ang tanong ko, ang handle nyo ngayon, solid din ba? Solid din ba? Ang salita ng Diyos, ang ating katotohanan, ang salita ng Diyos, ang tamang katwiran, ang salita ng Diyos, ang magbibigay ng lahat ng bagay na mabuti para sa atin. Ngayong hapon, kalooban po ng Diyos na makaranas ka ng kabutihan niya, ng kanyang kauwahan, ng kanyang pag-ibig. Paano? Madali lamang po, kilalanin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ang Diyos ay laging handang tumulong anuman ang iyong sitwasyon. Ang aking pong encouragement sa atin, wag po nating hindi solid. Thank you po, thank you. Wag po nating sayangin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang lahat-lahat niya. Alam, yung nga isang kaibahan ng ating Diyos, hindi po siya nagre-reserve. When God gives, He gives everything. That's why He can demand everything from us. Hindi po siya nagtatago. Walang reserve. All out siya palagi. Kaya po ngayong hapon, I want to encourage everyone. Paniwalaan po ninyo yung salita ng Diyos. Ano man ang kailangan ninyo, ang salita ng Diyos, laging naandyan, laging handang tumulong sa atin. Ano po ang pinangahawakan ninyo? Ang sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring magpagliligtas sa iyo. 43 verse 1 and 2. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog.
at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Kaya nga po, mga minamahal, saan ka pa sa solid na salita ng Diyos? Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin, na inyong kalooban na kami ay inyong pagpalain. Salamat sa inyong plano sa amin, O Diyos. Dalangin ko, tulungan niyo kami na lalong higit na umasa at magtiwala sa inyong solidong salita, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat dahil ikaw ay mabuti. Sa mundo, maaaring makaranas kami ng kapighatian, subalit sa iyo, Jesus, kami ay may katagumpayan. Dalangin ko, O Diyos, magliwanag ka sa bawat isa sa amin ngayong hapon. Ito po ang aking dalangin, alang-alang kay Jesus na aking Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po.